Mahina siguro yun sa inyo, no? Kaya susuporta na lang kayo sa third na impeachment, no? Eh di sino nagmukhang tanga? Di ba? Ayan, no? Nagmukha kayong tanga ngayon dyan. Kakamadali ninyo yan, eh. Di ba? Kaka-Facebook nyo yan. Kakamadali nyo yan. Tignan nyo, nangyari. Di ba mga kayon? Nakikinita-kinita ko na to. Swerte na lang talaga kung merong mangyari, eh. Swertihan na lang talaga. Diba? Pero sa tingin ko, waiting na tayo for 2028. Kayo, sa tingin niyo mga kayon, anong comment niya kayo? Hindi inamin mo din. Diba? Parang inamin niya din na kasalanan din ng mga kapulisan. Alam niyo ganito eh. Hindi naman natin mayaalis na may mga ilang kapulisan na sumobra. Oh, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Hear it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat, ha? Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro. Today's March 2. Uy! March na kagad, araw ng Lunes, Monday sa Pilipinas. Trabaho ulit! Sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Pasok na suke, aligat, pag-usapan natin ang issue ng bayan. Walang kapag-apag-asa. Para sa mamamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan Yeah! para sa bayan. Alright, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, yung mga silent viewers na nagko-comment at nakikipanood at nakikialam, nakikibalita kung ano nang kaganapan dito sa Pilipinas kung nasa abroad ka man. O dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat sa inyo sa pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan, ating pag-usapan. Yan ang sinasabi ko. Diba? Mga kayon, maraming salamat. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe. Wala naman pong bayad dyan. Pero kung gusto nyo magbayad, meron tayong join membership. Okay na sa akin yung huwag kayong mag-skip ng ads. Paki-like yung video, paki-share para sa recommendation ni algorithm. Yung like and share para sa algorithm ni YouTube yon, para i-recommenda tayo. Kasi kahit anong ganda ng topic mo, kahit na mamahaling camera yung ginamit mo o versus cellphone, pag hindi ni-recommenda ni YouTube, yung video mo, walang manonood sa'yo. Ganun yun. Maliban na lang, yung mga subscriber mo, kung nakaklik yung bell icon, malalaman nila na nag-upload ka kasi manonotify sila. Doon, papanoorin nila. Okay? Kaya pakiclick na rin yung bell icon. Sa description box mga kayon, meron tayong mga backup channel dyan. Paki-check na lang. Paki-subscribe na rin. Ipakita natin kung anong merong suporta ang DDS. Umpisahan na natin. Nga pala, maraming salamat nga pala. Lagi ito laging nagbibigay sa akin to yung mag-asawang si Sir Christian Esternon at saka si Ma'am Sofia Esternon ng Singapore. Maraming salamat po sa GCash po ninyo. Malaking bagay po yan mga kayon. Maraming salamat. Game, simula na tayo! Diyos ko, Santissima, araw-araw na Lunes. Bago tayo magsimula doon sa mga topic natin, alamin muna natin kung sino-sino tong mga di umano na nasa listahan ng mga pangalan na mambabatas na tumanggap di umano ng mali-maleta ayon sa affidavit ng mga ex-marine. Isinapubliko ng social media. Unang-una si Abante, grabe, Tapos sino to? Si Adjong. Adjong. Ikaw talaga. Adjong, nalalakayan ba to?
Si Adjong talaga. Sino yung sunod? Ba't ganon? Si Alvarez. Si Ang. Si... Sino to? Ba't hindi ko mabasa? Ang liit naman nito. Nakasalamin na ako, di ko pa mabasa. Si Ang Jojo, si Buronda, si Barbers, uy, si Berno Ching, si Brosas, si Castro, si Franz, si Joel Chua, Dalipe, Manix, De Lima, Laila, Fernandez Dan, uy buhay ka pa. Garin, Janet, Gonzales Dong, Kong Chun J, Luistro, patay. Manuel, Raul, si Raul, Marcos Sandro, Ortega Paulo, Paduano, Joseph, Kimpo, Estela, Romualdez, Martin, naku po, Suarez, JJ, ayan ha, Tulpo, Erwin. Yan umano, yung mga nakatanggap ng mali-maleta na sinasabi ng nasa affidavit ng ex-marine. Kaya naman pala, Diyos ko, Santissima. Stella Kimbo, Abante Benny, unang-una ka, pasensya ka na, alphabetical, letter A ka, tapos yung susunod mo, letter B. Kaya ikaw talaga ang mauuna sa listahan, ha? Talaga. Alam nyo, hindi naman, siyempre, i-deny. Diba? Wala namang amin dyan sa mga. Siyempre, i-deny. Kaya nga, ito, affidavit ng mga ex-marine to. Siyempre, mga Marines yan. May mga sinumpaan yan. Di ba? Ang puso niyan talaga mataba. Ang interest niya nasa taong bayan, hindi na sa sarili. Siyempre, putya, pangako nga nila yan. Ano nga, ba tawag doon? Sinumpaan nila yan eh. Sinumpaan nila yan. Lahat ng ethics, code of ethics nila yan eh. Di ba? May mga sinumpaan sila dyan. Not unless si Raulo talaga o gagong-gago talaga. Tama yung sinabi ni BP Inday Sare na pag mayaman ka, nagkagulo sa Pilipinas, meron kang bahay sa ibang bansa, madali na sa'yo para umeska po. I mean, ano lang hindi, wala kang kinalaman to sa, kumbaga, para sa mga mayayaman na may mga bahay sa ibang bansa, halimbawa, may bahay yung mga anak niya, yung asawa niya, madali silang umeska po pagka nagkagulo na sa Pilipinas, lalo-lalo na ngayon. Di ba? Lalo na kung may bahay sila sa ibang bansa. Di ba? Paano yung mahihirap? Di ba? Hindi lang yung mahihirap, yung mga sakto lang na wala namang perang pang-abroad na pang-tira doon. Di ba? Na pwede silang tumira doon pagka sakaling nagkagulo rito. Talagang wala nang pag-asa talaga. Halimbawa yung Pilipinas. O at least doon sila sa ibang bansa. At least meron silang, may option B sila. Paano yung mga mahihirap at saka yung mga walang pamasahe, hindi capable na tumira sa ibang bansa? Yung mga sakto lang na tulad natin, paano na? Sagupain natin yung gulo rito. Di ba? Tama, may point din yung sinabi ni BP, di ba? Tama naman. Sa mayayaman, mas madali, mas maraming option, mas maraming pagpipilian. May plan A, B, C, D, E, hanggang kahit anong letra pa yan. Pero sa mahihirap, come what may lang eh. Bahala na si Batman. Di ba? Sugod lang ng sugod. Kasi wala naman kaming option. Wala naman tayong option. Wala naman tayong bahay sa ibang bansa. Wala naman tayong perang pambili ng agad-agaran ticket. Pag bumili ka ng ticket ng malapit yung flight, mas mahal. Di ba? Alam naman natin yan. Pero pagka malayo, medyo mas mura-mura yun. Di ba? Kaya kawawa din dito talaga yung mga mahihirap at saka yung mga lower class o kaya up to middle class siguro o bago mag-middle kasi wala. Pagka nagkagulo rito, gaya nangyayari sa Iran saka sa Israel, wala na. Dito na lang tayo. Kasama ang palad niyan o pa unang sumalo ng bomba. Di ba? Wala ganun. Ganito ang gobyerno natin. Ang inisip lang nila, sila lang. Di ba? Tayo, wala. Kaya nga may mga naglalabasan na ganito. Saludo ko dito sa mga Marines na to. Di ba? At least, sinisiwalat nila sa social media kung sino talaga yung mga dapat na huwag natin iboto sa 2028. Alam naman natin yan Di ba? Nangyayari naman talaga yan. Ang interest nila para sa sarili nila, hindi na sa taong bayan. Gagamitin lang nila yung salitang taong bayan, pero hindi nila talaga alam kung ano ibig sabihin nun.
Ang pakialam lang nila talaga yung sarili nila, mai-survive nila. Kunya-kunyarian lang yan na, oh, partido tayo ha, alyansa tayo, partido tayo, allied tayo. Pero pagkagipitan na, ang unang isasalba niyan, syempre, yung mga sarili nila. So in short, ang interest nila para sa sarili lang nila, hindi para sa taong bayan. Iilan lang yung nakikita natin sa ngayon. At alam natin pare-pareha siya kung sino talaga yung ang interest taong bayan, 'di ba? Wala talagang pagkapag-asa. Hindi talaga ano to. Diyos ko Santissima. 'Di ba? Ibinasura ni Ombudsman Remulla ang apidapit na inihain ng grupo ng dating Marines. Ay, nako, Diyos ko. Walang bago, Santissima. Di ba? Iurong mo man yan o hindi, wala din naman eh. Di ba? I mean, wala. Hihintay lang talaga tayong 2028, mga kayo. Nakikinita-kinita ako na to. Swerte na lang talaga kung merong mangyari eh. Swertihan na lang talaga. 'Di ba? Pero sa tingin ko, waiting na tayo for 2028. Kayo, sa tingin niyo mga kayon, anong comment nga kayo? Ano sa tingin niyo mangyayari sa atin? May patutunguhan ba ito o maghihintay na lang tayo ng 2028? Kasi kung tatablan sila, noon pa eh. 'Di ba? Noon pa. Hindi nga sila natinag do sa INC rally. Inisnab nila eh. 'Di ba? Kaya ano pahayag nung speaker nung INC? Na how many months na, wala pa rin nangyari doon sa isinuwalat nila. So nagpagod-pagod lang tayo pare-parehas dito. Pinaos-paos lang tayo kakasigaw na ikulong na yan, mga kurakot, pero wala din naman pala. Wala naman eh. Di ba? Wala naman nangyari. Yung Blue Ribbon, wala naman. O, ano nangyari? Puta, parang parang ano lang talaga, gagawa lang ng issue tapos wala na. Ganun na lang talaga tingin sa atin. Uto-uto. Pucha, lilipas din yan. Gawa ka ng bagong issue. Sige, gawa ka ng bagong issue. Tama, makakalimutan na ng taong bayan niya. Mga ano lang yan. Chismosa lang yan. Puta, ang sakit, di ba? Pero pag nasa ibang bansa yung Pinoy, putang ina, todo sunod. Sabagay, hindi na to about sa mga Pinoy. About na to sa mga politikong. Pag ang interest talaga ng mga politiko sa taong bayan, mayaman tayo. Nakakapanghinayang talaga. Talagang puta, ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Talagang wala, puta. Alam mo ang malungkot, nangyayari, parang ano lang tayo, nabubuhay lang tayo, kayod dito, para may pang survive tayo sa araw-araw, tapos kinabukasan, bahala na. O kuya, kung maswerte-swerte ka, maganda trabaho mo dahil nakapag-aral ka, o kaya madiskarte ka, maganda skill mo, medyo magaling ka dumiskarte ng pera, pero hindi ka pa rin ligtas na maalwal na buhay. Kumbaga nakakaraos, may konting tabi ng pera, pero hindi talaga yung mga gaya ng mga mayayaman, di ba? Na talagang kahit mag-abroad, magbakasyon ng 1 month, 2 months, walang iintindihin kasi may perang backup. Merong mga negosyo na talagang umaandar kahit wala sila sa ano. Alam mo yun? Pero ang problema kasi iilan lang sila. Mas marami yung mga mahihirap. O kasalanan ng mahirap. Kung talagang, kung sasabihin nyo na huwag iasa sa gobyerno, iasa lahat sa tao, puta, huwag na tayo maggobyernuhan dito. Siyempre yung gobyerno, backup. Di ba? Hindi naman totally talaga iaasa na mahihirap sa gobyerno lahat eh. Kumbaga, naka-back up yung gobyerno just in case, gaya ng mga hospitalization, yung mga education, yung hospital na lang, sige, huwag na tayo lumayo. Pagka ang mahirap, nagkasakit ng cancer, puta wala na yan, patay na yan. Sa totoo lang, di ba? Ang sakit nun. Pag wala kang pera, puta ang sakit nun, tol. Ang sakit nun. Hindi mo kaya, madami kang questionin na tao dyan. Puta, pati baka Diyos, pati ma-question mo to. Pero pag mayaman ka, nagka-cancel yung isa sa mga pamilya nyo, dali mo sa pinakamamahaling hospital yan. Yung iba nga dinadala pa sa ibang bansa, nabubuhay. Diba?
Pero pag mahirap yan, wala na yan. Puta, yun yung masakit. Na hindi mo naman iaasa lahat sa gobyerno eh. Wala namang ganun. Oo. Siyempre tao pa din. Pero siyempre, pag oras ng pangangailangan ng tao, na alam nila matutulungan sila ng gobyerno, dapat matutulungan sila ng gobyerno. Hindi yun talagang pababayaan talaga sila ng todo. Diba? Lalo-lalo na padating sa mga medical, sa hospital. Diba? Wala eh. Tangina. Ewan ko ba? Diyos ko. Representative Joel Chua, pinag-aaralan ng pagsampa ng reklamo laban sa nagpakilalang ex-Marines. Tangina, walang bago. Puta. Pag may issue, kanya-kanya silang pabango ng pangalan, kanya silang papogian. No? Kasuhan natin yan, imbestigahan natin yan ng putang ina. Pero nung mga flood control, tatahimik na ito mga to. Pati si Idol. Idol na idol. Di ba? Magagaling lang pagka may kabit yung asawa. Part 1, Part 2, Part 3. Napapanoorin nyo. Pero pagdating sa flood control issue, puta, ang tatahimik. Ito din, si Joel Chua, ang tahimik din nito nung flood control. Nung lumabas yung ex-marine, ay putang ina, paimbestigahan natin yan. Puta, paimbestigahan natin yan. Tangina, di ba? Hello, yan, paimbestigahan natin yan. Tangina. Kanya-kanyang papogian lang din, no? Pag gusto nila magpapogi, magpapapogi sila. Sabagay, may pera. Pagka gusto nila manahimik, tatahimik sila. Ang tindi, no? Ang galing, no? Tapos puta, magugulat pa tayo, mananalo pa ulit. Di ba? Pero kung walang pera yung mga yan, I mean, kung wala silang nakurakot. Sahod lang, 6 digit lang ang sahod naman nito mga to eh. Salary grade nito, 6 digit to. More than 100,000 to mga congressmen na sinasahod nito. Maliba pa sa mga bonuses. Kung sahod lang nila, tingin ko, problema kasi lahat. Kaya nang paandarin ng pera. Di ba? Kaya nang paandarin ng pera lahat. Kaya nakakatakot pagka may pera isang tao, tapos hindi siya marunong, alam mo yun, wala siyang kinikilala, sinasamba niya pera. Puta, nakakatakot yun. Nakakatakot yung ganun. Iba na takbo ng isip nun. Ipupusta ko ang aking dangal at puri. Magtutuloy ang kaso ni Duterte sa trial. Si Sara yan ha. Bago mo sana tinanong, Boss Ronald, tanongin mo muna yung sarili mo kung meron ka pa bang dangal at puri. Bago sana sinabi mo na matutuloy ang kaso ni Sara. Ang laki ng takot nito mga to kay Sara, no? Lahat kayo, di ba? Ang laki ng takot nyo. Talagang hindi nyo papaupuin. Totoo naman yun. Ayaw nila paupuin. Diba? Kung walang takot yung mga yan at alam nila sa sarili nila na wala silang ginawa, di naman sila matatakot eh. Di naman nila kakalabanan si BP Inday Sara. Kaya lang nila ginagawa ngayon yan dahil talagang alam nila may sabit sila. As bomb falls on Iran, the ICC suddenly turns blind, deaf, and mute. No emergency statements, no dramatic press briefings, nor urgency to assert jurisdiction. This silence is not neutrality. It is complicity. Tama naman eh. Di ba? Yung nangyayari sa Iran saka sa Israel. Tama naman. Tama. I mean, wala naman. Ang tahimik nga nila, oh. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Pag gusto nilang mag-ingay, mag-iingay sila. At pag gusto nilang manahimik, mananahimik din sila. Ganun lang yun. Siyempre, tayo mga Pilipino naman, dalan-dala naman tayo sa kanila. Noon yun. Pero ngayon, may social media, may mga political vlogger na nagre-remind sa atin na eto yung mga ginawa ng mga pulpul na politiko. Ang tatahimik, pagka-issue ng flood control, puta anong meron? 'Di ba? Kung talagang kung talagang malinis, alam mo sa sarili mo malinis ka. I don't think tatahimik ka eh, 'di ba? Imposible talaga mga kayon, imposible. Talagang merong ewan ko pa, Diyos ko. Meron 'to. Merong maleta 'to. Yan ang weakness talaga ni BBM. Magaling lang sa English pero yung walang laman, saka hindi niya talaga alam yan, yung mga
consequence ng kanyang mga ginagawa. Kagaya nun, example, biro mo, they were in ASEAN, and it was in his speech, he started attacking the premier of China. In his ASEAN speech, that they're encroaching on our open waters, and they are attacking sort of, declaring war, Yeah, no? Akala niya sa ASEAN si Satya doon. Akala niya points siya kay Trump. And now, si Trump pala, nakikipag-debate meeting sa Premier China. Malalaki mga giants nag-meeting doon. Siya hindi kasali. Di ba? Ito may sinabi ni Atty. Rowena. Tanga. Tama nga si Tatay Digong. Kung sinabi niya na weak si Bongbong, tama nga siya. Kumbaga, may taong may taong magaling sa public speaking. May taong yung pagka tinanong mo makakasagot agad. English pa. Alam mo yung kahit anong naka-encounter na kayo ng ganon. Yung siguro sa mga kaibigan niyo pag tinanong yung ang galing magpalusot, ang galing magsalita, mabulaklak, pero pagka yung mga talagang totoong crisis na, medyo wala, lutang. Hindi niya alam kung paano diskarte gagawin niya. May ganun Tapos may iba naman, ang bobo sumagot. Pero pagka mga ganitong mga problem solving, mga decision making, ang galing. 'Di ba? Merong ganun. Nagkataon na siya yun. 'Di ba? Na ang galing magsalita, pero pagka mga crisis, wala. O ba naman, pangakuhan ka ng 20 kilos na bigas Hindi mo lang ginawa mo ng 30 muna para ka panipaniwala. O kaya hindi mo pa sinagat, 10 piso. Tayo naman, putang ina. Wow, 20! Puking ina. Diba? Not knowing na, puta, 20. Panoorin natin to. Ito kasing defense, itong sila Kaufman, makita nyo naman, he was in fact addressing yung kanyang presentation sa mga supporters ni Duterte. Kasi wala namang counter evidence silang pinakita. Basically, they were trying to say there was no direct order, pero ang pagkakamali niya dito ay dyan sa crimes against humanity, in fact, yung pagbibigay ng direct order ng presidente na pumatay is not essential or not even necessary. Bonus na lang yun, ika nga. Ang pinakang hinahanap dito at dapat niyang present ay ginawa ni Duterte bilang presidente ang lahat ng pwede niyang gawin para pigilan yung patayan. So, yun dapat ang present niya para maabsuelte yung kanyang kliyente. Kasi yun ang the best defense sa crimes against humanity case. Kasi ang ginawa niya, hindi siya nag-utos lang daw, sabi ni Kaufman. Pero baliktad, 'di ba? Siya yung nag-instigate. At ito ay inimplement ng PNP at other elements na kasabwat ng kanilang National Death Squad. Kaya lumaganap yung patayan. Kasi kung talagang hindi siya kasabwat dyan, being president, dapat nung first month pa lang na nagpapatayan, sinabihan niya na yung kanyang PNP chief na imbestigahan niyo yan, kailangan mahinto yan. Nung pangalawang buwan, nagpatayan pa rin, dapat pinagtatanggal niya na sa pwesto yung mga iba't ibang PNP commanders. Ganon ang actions ng isang hindi kasabwat sa kanyang mga gawain. Hindi inamin mo din, di ba? Parang inamin niya din na kasalanan din ng mga kapulisan. Alam niyo ganito Hindi naman natin mayaalis na may mga ilang kapulisan na sumobra doon sa power na yun. Marahil siguro, nabanggit siguro ni Tatay Digong, marahil akin lang to na, pagka naalangan yung buhay nyo, lagi naman niya sinasabi to pag naalangan yung buhay nyo, humawak ng laban yung suspect, unahan nyo na. Maaring nasabi ni Tatay Digong yun. 'Di ba? Itong mga kapulisan, siyempre, naiisip nila siguro na, putang ina, parang license to parang lisensya. Akin lang to akin lang. Pwedeng mali ako. 'Di ba? May mga iilan na sumobra siguro, hindi naman natin masabi, 'di ba? Medyo
Alam mo yun? Parang na-overwhelm ang datingan. Boom! Boom! Pero wala kayong narinig kay Tatay Digong. Since na siya yung presidente noon, ang tunay na leader, siya ang aako. Di ba? Siya ang humarap. Binitbit niya yung bayag niya at binitbit niya yung mga bayag ninyo. Akin lang to, ha? Akin lang to. Di ba? Come to think of it. Di ba? Kung tutuusin, pwede nga niyang ituro na lang eh. Di ba? Kayo yun eh. Kayo, wala naman ako sa action yan. Ang sinabi ko, pagka nanlaban, naalangan yung buhay nyo. Di ba? Pag naalangan yung buhay nyo, hindi naman sinabi na unahan ninyo lagi. Di ba? Real talk lang tayo rito. Kasi alam naman natin yan. Kahit naman hindi naman nila aaminin yan eh. Pero syempre sa pang-araw-araw na nakasada tayo, alam naman natin yung ganyang klaseng diskarte. Di ba? Syempre, nga lang, syempre, hanapan niya ng ebidensya, di ba? Hanapan niya ng mga evidence, CCTV, yung mga ganun. Ang kagandahan lang kay Tatay Digong talaga, talagang binitbit niya yung sinabi niya. Di ba? Lagi nga lang sinasabi sa akin, sa comment section sa Facebook. Sa Facebook talaga, halo-halo talaga. Tatay niyo, karton. Lagi ko sinasagot doon, at least, bit yung bayag. Hanggang Netherlands. Hanggang dahig, bit yung bayag. Di ba? Kaysa naman sa nangyayari ngayon. Di ba? Na tinotolongges ka na pala, ninakawan na pala kayo ng pera. Assuming na hindi alam ni Presidente na nagkaroon ng corruption. Assuming, sige, na hindi niya alam. Pucha, mga under mo yan eh. Hindi mo alam, iloloko ka na. Hindi mo alam, natolongges ka na. So, anong gagawin? Imbestigahan. Which is nangyari naman, inimbestigahan. Yun nga lang, walang nanagot. So, yung blue ribbon, ano lang yun? Ano yun? Papogi lang. Para kunyari, iniimbestigahan. Diba? O sino niloko? Taong bayan na naman. Favorite na talaga yung taong bayan, no? Hindi lang sa salita, pati sa pagluloko, eh. Diba? Favorite nyo. Diba? Laging ang taong bayan yung balagong. Taong bayan yung nasasawalang bahala. Lagi na lang tayo. Pero pagkabotohan, puta, ang halaga namin, tinama. Ang kulang na lang, pumasok kayo sa bahay namin, kumatok kayo isa-isa. Puta, hanggang kailan kaya to? No? Hanggang kailan kaya matututo yung Pilipinas? Biri mo, ganun na nangyari. Di ba? Ganun na yung nangyari kay Tatay Digong. Ganun na yung ginawa sa kanya. Pero parang ang Pilipino, parang hindi pa rin, alam mo yun, nadadala. Tapos, ang nangyayari pa, alam mo yun, hindi ko naman inaakusahan ng COMELEC. Minsan, ang hirap paniwalaan ng malinis na na botohan. Putang ina, ang hirap nun. Kahit anong sabihin nila, na walang dayaan. Pero bawat isa sa atin, ang saloobin natin, at alam naman natin, na pwede naman mangyari yun, na magkaroon ng dayaan. Di ba? It's all about money. Di ba? Nakakapunyeta yun, yung ganun. Grabe. From the second complaint, tayo po ay nag-file ng ating letter ng withdrawal ngayon with the Secretary General, and later ipapareceive din po natin sa Chairperson of the Committee on Justice. Tandaan po natin, ito po mga complainants ng second impeachment complaint, sila din po yung unang nag-file ng impeachment complaint noong 19th Congress, December 2, 2024. At kung matatandaan po natin, sila yung naghintay ng matagal para after so many months ay talaga namang mapanagot na si VP Sara Duterte sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan at sa mga katiwalian. Sa araw pong ito, narito yung ating mga complainants at sinusuportahan po natin yung kanilang desisyon to withdraw. At sila po magpapaliwanag kung ano yung mga naging dahilan ng napakahalagang desisyon na ito. Inuulit ko po at gusto kong diinan, hindi po ito pag-atras, ito po ay pagsulong. Dahil gusto nating matiyak na isang airtight case ang aakyat sa Senado sa lalong madaling panahon. Statement on the withdrawal of the second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte and support for the third impeachment complaint. As the petitioners of the second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, we have decided to withdraw our case and lend our full support behind the third impeachment complaint
containing the same grave allegations and substantial evidence as ours. Ano, mahina siguro yan sa inyo, no? Kaya susuporta na lang kayo sa third na impeachment, no? Consolidating our support behind the third complaint will strengthen our position and help move the case forward to the Senate Impeachment Court. Kaya kayo? We believe that the impeachment process must proceed at the earliest possible time, free from procedural limbo and unnecessary legal delays that would otherwise obstruct the process. Dapat nang managot si VP Sara sa pandarambong at pang-aabuso niya sa kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Pucha, yung flood control, wala kayong nasabi? Very obvious mga kayo, no? Alam nyo, naawa ako doon sa mga nagtatanggol doon sa kabila. Nababasa ko sa Facebook, putang ina, ano, wala, hindi ba ito nanonood? Hindi, wala ba, di ba ito nagbabasa? Hindi ba ito mga to nakakahalata? Na kung paano sila mag-collab para sa iisang tao lang? Very ironic na mag-collab-collab pa kayo para lang ano, para lang sa ganon, di ba? Wala eh. Wala naman talagang walang laban. Wala talaga. Basura talaga. Tapos ngayon, withdraw kayo. Tapos susuportahan nyo yung pangatlo. Eh di sino nagmukhang tanga? Di ba? Ayan, no? Nagmukha kayong tanga ngayon dyan. Kakamadali ninyo yan eh. Di ba? Kaka-Facebook nyo yan. Kakamadali nyo yan. Tignan nyo, nangyari. Di ba mga kayon? O, di kayo rin na napahiya sa dulo. Tapos susuporta na lang kayo sa third. Wala naman kayo ibang gagawin. Siyempre, susuporta na lang kayo. Alam, magmukha pa kayong kawawa dyan. Mga kayon, maraming salamat sa panonood. Issue ng Bayan, ating pag-usapan.